open canal, repenting, CCTV, solar lights at iba pang programa ay pinatupad ni Punong Barangay Joselito Austria kasama ang buong konseho sa kanyang administrasyon ng Barangay Dulig, Labrador, Pangasinan. Lulusad dito sa inyong barangay. Programa na nauna namin inirelease yung solar street light na may 37 na poste sa Dulig West. Yun po ang una namin ginawa. At saka yung open canal sa Maharlika Road going to Padilla Road. At saka yung kanal na luma doon, may sinabi si Mayor Akay na i-rehab yun. Ongoing na project yun po. At yung CCTV namin sa Barangay Dulig, may extension kami dun sa basketball court, nandun din yung monitoring namin. Kaya at nilipat din na namin yung opisina ng BHW. Ang Dulig Health Center ngayon ay nasa court. Sa lahat po ng mga kabaranggayan po na taga Dulig, kung may gusto kayo na kunin, lalo na sa mga buntis, sa court na po tayo ngayon. Yung solar street light natin next year, magbabudget na rin kami, ikakabit namin sa Bantayan, sa Kurbada at sa Kasintro. At yung CCTV natin lalagyan natin sa Kurbada. Kasi palagi ang accident prone area doon. Hindi natin nalalaman kung ano ang nangyayari kasi tuwing madaling araw ang at kinumusta din natin ang pagpapatupad ng peace and order sa barangay. Ano naman po ang sitwasyon natin dito sa barangay? Maganda po ang sitwasyon dito. Kaya lang, siyempre, yung mga kung minsan may na-aksidente, may ano dahil sa kalasingan nila, nagmumotor sila, kung minsan may na-aksidente. Hindi na, bilang chairman ng peace and order, kahit hindi po ako naka-duty, umiikot po ako, nagro-ronda po ako mag-isa. Dahil ayaw ko pong hindi ko po na inangad yung makahuli ka na magnanaw, hindi mo mahuli yan eh. Yung maasasawata sila na yung parang maagapan na hindi sila gagawa ng anumang kwan. Lalong-lalo na yung mga kabataan na nag-i-standby ng 10 oras ng gabi. Hindi namin sila binabawalan, kaya lang minumonitor ko sila baka sakali yung drugs ang iniiwasan natin. At nilinaw din natin kung ligtas ang mga residente sa ginawang open canal sa barangay. Regarding doon sa open canal na sinasabi po ninyo, yun po ba ay hindi delikado sa ating mga residente dahil baka may mga mahulog, ganyan? Hindi naman delikado sa kasi sa part ng bukid na yun, malayo sa feeding program at sorpresa naman ang naghihintay sa mga residente sa July 12 na gaganapin sa kanilang barangay. Ano yung mangyayaring event this coming July 12? Sa July 12 po may feeding po tayo sa mga malnourished na bata, mga buntis, at mga nagpapa-breastfeeding po. Yun po ay magaganap sa July 12, 8 AM. Mag-start po tayo. At I will take this opportunity na sa July 9 po ang birthday ng ating patron, Nuestra Señora de la Paz. Ako ay may surprise sa inyo na may magaganap na sayawan. May naimbitahan kami na live band na magtutugtog sa gabing yun. Bukod po sa procession natin sa 5:30 ng madaling araw at saka misa ng alas 7 sa gabi po, dalo kayong lahat.
Ako po ay nag-imbita. Ito ang Balitang Expose, RJ Komen, nagulat para sa Radyo Manila News.